Kailangan na pong magtrabaho. Wow! Kinakailangan na ako ng mga tao na ngailangan. Kaya kailangan na mag-umpisa magtrabaho. Sino ang unang binipactors nanay mo? Oo, hinati-hati na nga po yung postipendo ko. Sobra. Kailan kalis? Sa Lunes po. Paano ko makakawin ito? Once a month? Every 6 months? Parang sa? Bahala na po. Pero pag si Maris na kasama sa buhay, mas maganda pa talaga ka naman. Hindi naman, mamay lang mama. So malungkot ka ba o anong pakiramdam mo? Ready na. Challenge, bago. Kasi nag-isipan namin kaya ready. Wala kami may bibigay sa iyo, Rice, ha? Hindi, alam mo na, tipo na yung nanay mo naman ay active dito. Siguraduhin namin na kasama ka lagi. Lagi namin dito. Kahit malulungkot ang yung aming nanay. Yung boyfriend mo, alam niya. Ay, ano po? Lagi na lang namin tatagayin sa makalimot. Okay. So, on behalf ng community ng San Tomaso, lalo din sa lahat ng ushers and usherettes, ay baunin mo yung aming panalangin na Raisa. Sana ipagpalain ka roon at makita mo yung buhay mo at umunlad ang doon sa Londra. Pero, for Londra. Okay. So, sama po natin siya sa dasal. Lalo din sa lahat sa Eucharistia bukas, sasama kita sa aking dasal Raisa. Salamat po. Okay. Inuna ka na namin kasi yung pangalawang mas mabigat. Pwede po natin si Gurgi. Pabigat at tigbabigat at limang. Serious po, ay kumbaga mamimiss ko kayong lahat. Kumbaga ito yung hindi serious. Ano po yung mamimiss ko yung kaya pala siya ang pinabasa ko ng panalangin ng bahay. Yeah. thank you sa opportunity na nakabasa ko for the last na umaten ng month. Bago ho ako naka-form ng isang halawang pamilya ko dito sa tulong ho ni Father. Gusto tayo magbulahan dito, Bia. Oo nga, pinapalik ko lang yung nakaraan, diba? Nanalo ho kay Remy. Ano yung tropa? Si Remy yung unang nakalimot sa akin doon sa sulok. Nakapulo? Nanyaya sa iyo rito. Ibig sabihin, nandun lang po ako sa may sulok. Tapos ay nakilala ko si Remy. Hanggang sa iniano po niya ako kay Father at kay Sister. Napakalaki po ng ipinagbago ko nung napapunta ako dito sa simbahan. Dahil doon ka rin talaga ho ako. Ako yung easy-go-lucky na hindi ko masyadong dinidibdib ang mga problema. Pero nandito ho yun sa loob. Alam ni Father yan. Kumbaga ako ay nagpapasalamat lahat sa mga kasama ko kay Marilyn. Kasi silang dalawa lagi ni Maricel ni Remy. At saka yung po mga naging kaibigan ko dito sa loob na si Pati, si Bambi, si Maricel. Hindi po niya ako iniwanan kahit ako daw po yung masamang ugali. Napakitapat naman ni Maricel. Ako daw po ay kuripot. Kasi naman, kaya ako nagkukuripot. Wala nga akong trabaho pa noon. Kumbaga ho, salamat ho sa pamilya, sa pangalawang pamilya ipinagkaloob niyo ho sa akin dito. Yan, si Ramil. Yan ho yung mga sina Tita Mirna, sina Tita, si Tito, si Kuya Guy, saka si Lynn. Kayo ho yung mga talagang Tita Debbie. At yung aking nakakasama dito, ito talagang hindi ko makakalimutan. Umpisa nun sa pista ng senyora ko, ililipat ng Roma. Kung napansin nyo sa Facebook, nilabas ko agad doon. Mamimiss ko kayong lahat. Pero hindi ko alam nila kung bakit. Ngayon, ang akin namang mahihiling kay Father. Kasi hindi ko alam uli kung paano uli ako magsisimula doon sa Roma.
Father, ako yung pagdadasal ninyo. Actually, papamalita ko na rin, mag-ingat kayo. Si Gerly, maghahasik yan ng kabananan. Pero mabigat po yung babaan ni Father na yun, baka hindi ko kayanin. Kumbaga, gagawin ko po yung kung ano po yung natutunan ko dito, ay pakikita ko po doon kung ano yung natutunan ko po dito. Para po maging karapat dapat na dala ko yung pangalan ng San Tomaso doon. At sana ngayon ipagbigyan ni Lord na makita ko din yung Filipino community doon. Para may share ko naman yung ginawa ko. Yung kaunti rin ba? Kung namang hanapin kung sino ang kaibigang malapit ng pare, at least makakalapit ka doon sa parokya. Doon sa Sentro Pilipino ng Urbana. Sa likod yun ng Santa Maria Maggiore. Isang parokya talaga yun. Maliit lang simbahan pero active. Opisina na. At kung noong pong ako'y nagsimula dito, wala po akong ginawa dito, kundi umiyak na umiyak. Doon ko po nakilala ang aking sarili. So, unti-unti ko pong pag-iyak, sinasabi ni Father, huwag ka magmadali, dadating ang para sa iyo, dadating. Hinintay ko po yun, ito po'y dumating na. So, wala po akong magawa. Nung sabihin ni Senyora, ako'y sasama at nakikiusap po silang magkasamang sasama ako. Wala po akong magawa. Dahil ipit ako sa sitwasyon dahil ayun nga, magre-renew po ako ng papel plus yung asawa ko po may problema pa sa health. So, kumbaga, parang ako yung tinutulak na pumunta po doon. So, wala po akong magawa kundi tatanggapin ko kahit ayaw ko pong umalis dahil may hirap po uling magsimula. Hindi po madali na makapag-usap ako ulit sa mga tao para ulit ibalik magkaroon ulit ako ng pangalawang pamilya dun sa pupuntahan ko. Kaya panalangin lang ho yung hinihiling ko. Dahil hanggang ngayon ako'y lutang pat, hindi ko alam kung anong dadatnan ko doon. Nakalutang. And ako sa grupo ng aking mga kasama, mga beautiful ladies. Yung mga yan, alam nila ugali ko, uwi para kontra. Matutuwa na ako sila at wala po kontra na. Ako kasi magkakaya. Mahirap ka namin dahil wala nang kontra. Ako kasi lagi nang walang sense, itatayo at kukontra. Para lang kung kami magkagulo. Ako lagi mo nagmumula ng gulo. Ang akin lang naman ay para pagandahin mo ang samahan. Mahirap po kasi lagi na lang ayon-ayon, wala akong thrill. So maganda yung nag-aaway-away para... Hindi kami masaya, ikaw. Loka. Salamat, Father. Sister! Yan! Si sister ako'y pinapagalitan ako nito kahit pinapang tao. Di ba ako may estudyante? Sabi ko, sister, ako naman ay matanda na. Pero alam ni sister, ako'y tapat sa kanya. Sinasabi ko talaga, sister, ako'y napahiya ako sa sinabi niyo. Pero stand ko naman dyan. nag-usap naman mo tayo. Masubutan eh. Hindi ko. Siguro. Si sister. Kinuha ko pakikita kasi masama ang loob ko kay sister.